Biglang nagbago ang eksena. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanlurang distrito ng M-City. Gumagala ang isang baluktot na nilalang sa mga abandonadong kalye. Halos hindi na matakpan ng kanyang anyo ang bakas ng pagiging tao. Ang kanyang matatalim na matang parang hayop ay kumikislap sa gutom habang pabulong siyang nagsasalita, "Naalala ko, dapat nandito lang yun." Pero bigla siyang tumigil. Itinaas niya ang kanyang kamay na may kuko sa sentido, at napakunot ang kanyang noo sa inis. Buwisit, lalo nang nagiging manhid ang utak ko. Kung hindi ako makakakuha ng sariwang laman ng tao, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Habang bumubulong siya ng ganoong nakakakilabot na salita, isang tunog ang sumairas sa katahimikan. Napalingon agad ang ulo ng halimaw. Narinig niya ito sa kanto ng isang eskinita. Agad siyang kumari pa ng takbo, habol hininga sa pananabik. Tama ako, nandyan lang. Parang isang mabangis na mandaragit na nakakaamoy ng dugo, mabilis siyang sumuot sa dilim, hanggang makarating siya sa isang madilim at sirang gusali. Ang pintuan ay halos bulok na, pero hindi siya nag-aksaya ng oras at binuksan ito ng marahas. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi niya inaasahan. Dalawang lalaki kasama ang dalawang babae, gumagawa ng isang bagay na kasuklam-suklam. Napahiya ang halimaw, agad niyang ibinaba ang tingin, tumalikod at bahagyang umubo. Napatigil ang dalawang lalaki, dahan-dahan silang lumingon, at nang makilala siya, kumipot ang kanilang mga mata. Isa sa kanila ang ngumisi. Ang tapang muling bumalik dito. Itinaas ng nilalang ang kanyang mga kamay, dahan-daang umatras. Hoy, kalma lang. Hindi ako nandito para magnakaw ngayon. May dala akong impormasyon. Pero agad nagsalita ang dalawang babae, na ngayoy pilit tinatakpan ang natitirang dangal nila. Impormasyon daw, kalokohan. Oo nga, kalahati na tayong lahat halimaw. Huwag mo kaming lokohin ng ganyang satsat. Umiling ang lalaki na may anyong halimaw. Totoo to, may napakarami pang dalisay na tao, sariwa. Isang buong grupo, pero may armas sila. Hindi ko kayang harapin mag-isa, kaya nandito ako para makipagkasundo. Tumahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Unti-unti, nagsimulang gumalaw ang iba, papalapit sa kanya, nakikinig. Ang lalaking kalbo at pulang mga mata ay ngumiti ng madilim, halos dikit na sa kanyang mukha. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero kung nagsisinungaling ka, yumuko siya, ngisi tila gutom na gutom, ikaw ang susunod naming pagkain. Napalunok ang halimaw, pilit ngumiti. Siyempre, hindi ko kayang gawin yun. Bago pa siya makahinga ng maluwag, lumapit ang isa sa mga babae, ang boses niya'y mapanukso. Kung ganun, mukhang kakampi ka na namin. Halika, samahan mo kami. Mag-enjoy tayo. Naglakad ito palapit, bahagyang umiindayog, nakangiti ng mapang-akit. Napalunok ang halimaw, laway ay halos tumulo, at tulad ng tunay na nilalang na siya, bigla siyang sumunggab. Muli, nagbago ang eksena. Ngayon, makikita natin ang ating bida kasama ang kanyang tatlong kasamahan at si Zhou Xingkai, nasa pinakaloob ng gubat. Ang liwanag ng buwan ay halos hindi makalusot sa makapal na dahon, tanging mga pirasong sinag lang ang nakakalusot. Mabigat ang tensyon sa paligid. Mahinang bamulong si Zhou Xingkai, puno ng takot ang tinig. Mag-ingat kayo, sa bawat kumpol ng dahon, sa bawat puno, may maaaring nakatago. Tumingin si Jiang sa kanya, at kalmado ngunit mausisa ang tanong. By the way, ano nga pala ang pangalan mo? Napatigil si Zhou Xingkai, bahagyang nagulat na may magtatanong ng ganon sa ganitong sitwasyon. Zhou Xingkai, ako si Zhou Xingkai. Ngumiti ng banayad si Jiang, ang tinig ay malumanay pero matatag. May tapang ka rin pala. Ang kasama mo kanina halos mabaliw sa takot, pero ikaw, nagbalik pa rin dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhou Xingkai, nanginginig ang boses habang sinasabi. Pinatay ng halimaw na halaman ang girlfriend ko, gusto kong maghayganti. At ang mga magulang ko, nandito pa rin sila sa gubat na to. Kung may kahit kaunting pag-asa na maligtas sila, kailangan kong subukan. Hindi nag-atubili ang bida, agad nag-utos. Ako sa unahan, Li Cheng, ikaw sa likuran. Shen Chong at Zhang Shengjie, kaliwat kanan. Si Zhou Xingkai lang ang gabay natin, kung mamatay siya, walang saysay ang lahat ng to.
Tahimik lang si Zhou Xingkai, pero ramdam ang galit sa loob niya. Napakuyom ang mga kamao, pinipigil ang emosyon. Salamat dahil handa kayong tumulong. Ngunit pinutol siya ng bida, malamig ang tinig. Huwag kang magkamali, hindi kami nandito para sayo. Ang layunin namin ay pigilan ang paglaganap ng gubat na to. Biglang, isang malagkit na baging ang bumagsak mula sa itaas, halos tumama sa ulo ni Jiang. Napakunot ang noo niya. Ano to? Malagkit. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Xingkai, bumalik ang alaala ng araw na napatay ang kanyang nobya. Huwag. Umalis ka dyan. Mauulit na naman. Tumakbo kayo. Pero huli na. Kumapit ang baging sa katawan ni Jiang, mahigpit na umikot na parang ahas, at iniangat siya sa hangin. Sa likod, lumitaw ang dambuhalang halimaw na puno, ugat na parang mga kamay, balat na parang bakal. Bumukas ang katawan nito na parang bunganga, puno ng matutulis na kahoy na tila ngipin. Ngunit sa ere, hindi nagpanak ang ating bida. Sa halip, gumanti siya, hinawakan ang baging, at pinunit ito ng buong lakas, tumalon pabalik sa lupa, at lumipad ang alikabok sa kanyang paglapag. Hinablot niya mismo ang puno, at sa lakas ng kanyang hatek, bumagsak ito, nanginginig, halos mawalan ng buhay. Nagpilit ang halimaw na makatakas, lumipad sa hangin, pilit kumakawala. Umalangaw-ngaw ang kakaibang ingay sa bawat galaw nito. Nakita ito ni Jiang, at naunawaan ang tangkang pagtakas. Akala mo makakatakas ka? Hindi pwede. Isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw. Zhang Shengjie, bilis. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Si Zhang Shengjie, isang halimaw na may tentacle, ay agad na kumilos. Inunat niya ang buong lakas ng kanyang katawan, para bang bumuo ng higanteng lambat. Lumino ang bawat hibla ng kalamnan, at sumugod siya, buong lakas na pinigilan ng puno. Kahit nagpupumiglas, wala itong nagawa sa matinding pagkakahawak. At sa isang iglap, hinayla nila pababa ang halimaw na puno, malakas na bumagsak sa lupa. Isang malalim na tinig ang umalangaw-ngaw na parang bumabagsak na bundok. Tahimik na tumitig ang ating bida at ang kanyang mga kasama sa higanteng nakahandusay. Wala sa mukha ng sinuman ang takot, ginhawa, o tuwa, puro matiim na katahimikan lang. Bigla namang may lumabas na parang usok mula sa bunganga ng halimaw. Nagsimula ito bilang manipis na berdeng linya. Unti-unti itong tumaboy at naging misteryosong hamog. Nang maabot ng gas si Jiang, hindi niya sinasadya na sumanghot. Sandaling nanikip ang mukha niya. May kakaiba sa amoy nito, sambit niya sa sarili. Matamis, pero malamig sa loob. Hindi normal. Tumingin siya sa paligid at agad na sinabi sa mga kasama, mag-ingat kayo. Hindi tama ang usok na to. Ngunit nang lumingon siya, naging bato ang katawan niya. Puno na ang paligid ng napakatabang hamog, hindi mo na makita kahit ang mga daliri sa harapan mo. Nagkakalabuan ang lahat. Sa kabila ng usok, hindi naman tuluyang nawala ng malay ang binata. Pinigil niya ang hininga, at sinilip ang paligid. Paano nangyari ito? Maya-maya'y napansin niyang gumagalaw ang kanyang mga kasama, parang hinahatak sila ng isang hindi nakikitang lakas. Nagulat siya. Anong nangyayari? May marahang tunog mula sa mga palumpong. Napalingon si Zhou Xingkai, napakunot siya, medyo nag-aalangan at natatakot. Sumulpat mula sa mga palumpong ang isang dalaga. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala, ngunit hindi siya nanginginig. Xingkai, tawag ng dalaga. Paglingon ni Zhou Xingkai, laking gulat niya na makita ang kanyang girlfriend na buhay pa. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtanong, buhay ka Xiaotong? Dahan-dahan na kumaway ang dalaga, at itinuro ang direksyon, delikado ang panig na yan. Dali pumunta ka dito. Tiningnan siya ng binata ng ilang sandali, saka dahan-dahan sumagot, sige, papunta na ako. Samantala, sa kabilang panig, mula sa di kalayuan, unti-unting lumilitaw ang mga anino, hindi ordinaryong mga tao. Mga gunito na galing sa labas ng kuta, uhaw sa dugo. Isa sa kanila ang tumuro. Nandyan yun. Nandoon ang tunay na biktima natin. Umaagos ang puting likido sa labi ng isang lalaki, kumikislap ang gutom sa kanyang mga mata. Ang pagnanais sa laman ng tao ang nagdomina sa isip niya. Pero napigil siya ng kasama, baka may bantay rin sa kuta. Sa base, nagbabantay ang mga gwardya, armas na ka-ready.
Pero may isang lalaking hindi na mapigilan ng gutom, dali-dali siyang tumakbo, ngumingiti na parang napuputol na ang katinoan. Hindi na ako maghihintay. Kainin na natin to, mabilis siyang dumiretso sa kuta. Sabay sumulpat ang isang security guard at tanong ng mahigpit, sino kayo? Ngunit parang hindi niya narinig nag-atake agad ang lalaki, sinunggaban ng gwardya, at agad na kinagat ang lalamunan nito. Damaloy ang dugo at tahimik niyang sinimulang kainin. Sa madilim na gabi, maririnig ang sigaw ng lalaki, isang zombie, bilis tirahin niyo na. Samantala sa loob ng base, nagulat si Mr. Lee sa narinig niyang ingay mula sa labas, masama ito, bulong niya. Sa labas naman ng base, hindi nagdalawang isip ang gwardya, itinuro ang baril at nagputok ngunit nanginginig sa takot. Tumama ang mga bala sa dibdib ng halimaw, ngunit hindi ito huminto. Nagpatuloy itong bumangon, at agad na sumugod sa gwardya. Biglang isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ng halimaw galing kay Mr. Lee. Tumilapon ang halimaw ilang metro ang layo. Bumagsak sa lupa na dinurog ang lupa at lumipad ang alikabok. Hindi na ito ordinaryong tao, lumabas ang tunay na pagkatao niya, isang demonyo. Hindi umatras si Mr. Lee. Naglabas siya ng espesyal na armas, at nagsimulang magpaulan ng bala. Hindi pangkaraniwang bala ang mga iyon, pinunit-punit ang laman ng demonyo. Nasaktan siya ng malala. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa kasiyahan tungo sa takot. Nagtingin-tingin siya, at nagmadaling tumakbo palayo, para siyang takot na takot para sa unang beses sa buhay niya. Tiningnan ni Mr. Lee ang kanyang mga kasamahan at nag-utos, hilahin siya. Hatakin papunta sa infirmary. At ayusin ang dugo, pigilin ang pagdurugo. Samantala, dugo ang damaloy mula sa katawan ng demonyo. Bagaman malubha ang kanyang kalagayan, nakabalik pa rin siya sa kanilang grupo. Pagkatapos niyang matamba, sumulpat ang isang babae na may ligalig ng ngiti. Hindi ba sinabi ko na huwag magmadali? Tingnan ninyo ang nangyari, itinuturo niya ang mga kasama nilang demonyo na nakatitig sa nahulog. Puno ng galit ang mukha ng lalaki, parang nawasak ang kumpiyansa niya. Napagtanto nilang hindi na basta-basta target ang kuta, napalakas na ang depensa. Biglang nagmulat ang demonyong nahiga at nagsimulang magnat-ngat ng ngipin. Nagliliyab ang mga mata niya. Teka, bilis. Magdala ng laman para makabawi ako. Sa boses niya ramdam ang puot at pagnanasa. Nagngingit-ngit naman ang isang kalbong lalaki at nagtangkang mag-utos. Ano yon, sinasadya mo kaming utusan. Nanginginig ang buong katawan niya. Sumigaw, hindi ngayon ang panahon para sa crap na ito. Bilis. Subalit tahimik lang ang babae, lumapit siya, iniangat ang paa at sineksik ang lalaki hanggang sa tuluyang madurog. Sumigaw ang lalaki habang unti-unting nalubog sa lupa at namatay. Ngayon, nagtanong ang iba, ano ang plano, madam? Sumagot ang babae, may supplies kami sa pabrika, may mga armas din para proteksyon. Madali lang to, patayin natin sila at agawin ang pagkain. Napaisip ang isang malaking lalaki, paano to magiging madali? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ngumiti ang babae ng malamig. Nakakalimot kayo, hindi na tayo mga tao. Dapat ay pumasok tayo diretso sa loob, hindi dumaan sa harap ng mga tao. Balik sa grupo ni Jiang, ginhawa ang naramdaman ni Zhou Xingkai nang makita niyang buhay ang dalaga sa palumpong. May kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit may kakaiba ring unti-unting kumalat sa kanyang pakiramdam, parang may di nakikitang lason sa hangin. Mahina niyang sinabi, pakiramdam ko, para akong lumulutang. Lahat parang magaan at malabo. Ngumiti ang dalaga, pero may kakaiba sa ngiting iyon, parang hindi likas. Dahan-dahan siyang lumapit, at marahang nagsalita, huwag kang mag-alala, bilasan mo. Halika, lapit ka sa akin. May kalamigan ang kanyang tinig, matamis pero hamkag. Ang mga mata niya'y nagtatago ng isang bagay na hindi makikita sa normal na tao, parang isang mandaragit na inaakit ang biktima bago salakayin. Muling inulit ng babae, halika, lumapit ka na. Ngunit biglang may kumislap sa hangin, isang kutsilyo. Sa isang iglap, natanggal ang ulo sa katawan. Bumagsak sa lupa ang dalagang kanina lamang ay humihila sa kanya. Nayanig si Zhou Xingkai. Nang makita niyang bumagsak ang babae, napasigaw siya ng malakas. Umalangaw-ngaw ang tinig niya sa buong kagubatan. Xiaotong, paano nangyari to? Sumigaw siya, habol ang hininga, at damaloy ang luha sa kanyang mga mata.
para bang kinuha ang kanyang kaluluwa, at nagsimulang umiyak ng walang tigil. Ngunit dumating si Jiang, pinupunasan ang malabong paningin. Itinaas niya ang kamay at sinenyasan. Sandali, manahimik ka muna. Pagod ang mukha niya, pero malinaw na ang kanyang mga mata. Naisip niya, hindi ka panipaniwala. Naapektuhan ako ng makamandag na gas, pero ngayon nagiging malinaw ang lahat. Bobo ka pa lang sana ang kanyang bibig nang biglang sumiklab ang galit ni Zhou Xingkai. Bakit mo pinatay ang Xiaotong ko? Tinitigan siya ni Jiang, seryoso, at malamig na sumagot. Xiaotong mo, tingnan mo ng mabuti. Ano yan? Natigilan si Zhou Xingkai. Lumapit siya sa katawan ng nanginginig. Pagyuko niya para hawakan ito, unti-unting natunaw ang laman at balat. Naging kahoy, at kumalat ang kakaibang liwanag. Sa isang iglap, nagbago ito, at naging halimaw na puno. Napatres si Zhou Xingkai, puno ng takot at hindi makapaniwala. Nanginginig ang labi niya, halos hindi makapagsalita. Ako ba'y, kausap ko pa rin siya kanina. Samantala, nakatayo parent si Chen Chong, walang malay. Kita sa mukha niya ang panginginig, parang nasa bangungot. Lumapit si Jiang sa tabi niya, sinilip ang paghinga at marahang tinapik ang ulo. Chen Chong, gising. Ayos na ang lahat. Ilang sandali pa, gumalaw ang talukap ng mata ni Chen Chong. Dahan-daang iminulat ang mata at mahina ang tinig. Nasaan ako? Isa-isa namang nagsimulang bumangon ang ibang kasama. Si Li Cheng ang unang tumindig, nilaibot ang paligid, sabay bulong, parang ang tagal nating nakatayo, parang huminto ang oras. Ang ilan, malabo pa rin ang paningin. Ang iba, nanginginig ang tinig. Pero iisa ang nararamdaman nila, para silang nagising mula sa isang malalim na ilusyon. Ang halimaw na si Zhang Shengjie, na tahimik kanina, ay nagsimulang bumubulong ng muling magkamalay. May kakaiba akong panaginip, parang sasanduan ko raw ang anak ko sa eskwela. Tumigil siya, malayo ang tingin. Napakapayapa, parang totoo. Tumingin sa paligid si Jiang, at nag-isip. Hindi lang katawan ang naaapektuhan ng gas na ito, pati kaluluwa. Delikado ang lugar na to. Naging alerto si Jiang. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang punyal, kumikislap ang talem. Hindi panaginip yun, seryoso niyang sagot. May misteryosong bulaklak dito na naglalabas ng makamandag na gas. Nahipnotismo tayong lahat. Lumapit siya at nakita ang higanting bulaklak, may mga nabubulok na talulot na kumikislap, kumikilos na para bang humihinga. Walang babala, agad niyang sinaksak sa gitna ang bulaklak. Hoy, bro, anong ginagawa mo? Tanong ni Li Cheng. Hindi tumigil si Jiang. Gusto kong malaman kung anong nilalang ito at paano siya naging mutant. Kapag naunawaan natin ang pinagmulan, mahuhulaan natin ang susunod na panganib. Pinunit niya ang laman ng bulaklak gamit ang kutsilyo. Sumirit ang malagkit na likido. Napaisip ang ating bida, masyado ko atang inisip, parang puppet lang to, hindi ang tunay. Napalingon siya sa paligid, at may napansin. Hinailan niya gamit ang kamay, at lumabas ang isang bagay na kahawig ng puso ng tao. Tinitigan niya ito at nag-isip, parang pagkain, parang organ na nagsisilbing imbakan ng sustansya para sa nilalang na ito. Itinaas niya ito sa hangin, ipak na natin. Baka pwedeng kainin balang araw. Pagkatapos, humarap siya kay Zhou Xingkai, may alam ka ba tungkol sa mga nilalang na halaman na to? Sumagot si Zhou Xingkai, ang alam ko lang, delikado sila at kayang kainin ang kahit anong buhay. Pero, baka mas alam ng matandang kasama ko. Eksperto siya sa agrikultura at pananaliksik sa tubig. Tumayo ang ating bida at nagsabi, nasaan ang matandang iyon? Buhay pa ba siya? Nagtatago siya sa mataas na gusali, kasama ko bago ako tumakas. Pero hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon, sagot ni Zhou Xingkai. Sige, tugon ni Jiang. Hanapin natin siya, baka may matutuklasan tayo mula sa kanya.